Pinpin? Pinpin. Pini, is that you, baby ko? Pinpin, is it you? It's you, Pinpin. My God. Hi, anak. Hi. Lumapit siya sa akin, tinatry ko pa rin maging calm. It's you, Pinpin. My God. Hi, anak. Hi. Pumunta siya sa pamangkin ko, tapos yun, na-confirm namin na si Pinpin nga, yung dog na yon. Sobrang saya namin. Sa wakas, nakauwi na rin sa kanyang fur family ang rescued Aspen na si Pinpin matapos ang mahigit 1 buwan na paghahanap sa kanya mula na mawala ito noong November 7, 2024. Every time na uuwi kami na hindi kasama si Pinpin, nakakalungkot siya sobra. Pero every time na nakakakita kami or nakakatagpo kami ng mga taong tumutulong, meron pa rin pag-asa. Noong December 3, 2024, may isang tao na nagpadala raw kay Tere ng video ng isang aso na kamukha ni Pinpin. Natagpuan ng nag-report ang aso sa isang creek sa Barangay Talontres, Las Piñas. Mukhang si Pinpin na may balahibo, pero dahil malayo yung shot, ang ginawa na lang namin, pinuntahan namin bago pa namin na-confirm na si Pinpin nga. Nakumpirma nilang si Pinpin iyon nang unti-unti itong lumapit sa kanila matapos marinig ang pamilyar na sipol ng asawa ni Tere at ang pagtawag nila sa kanyang pangalan. Pinpin! Pinpin! Subalit, Meron kasing homeless doon sa tabi namin na natutulog. Tapos by the time na tinatawag ko na si Pinpin, nagulat kami kasi papunta na si Pinpin sa amin, bigla siyang tumingin sa gilid, sabay tumakbo palayo. Nakita ko na lang, bumababa na ng creek yung homeless person. So feeling ko doon siya na-rattle. 1 linggo din silang pabalik-balik doon sa creek, nagbabakasakaling makita muli si Pinpin. Tumulong na rin sa kanila ang mga opisyal ng iba't ibang barangay, mga residente roon at maging ibang tao na galing pa sa malalayong lugar. Nakaka-amaze kasi yung mga tricycle drivers, willing silang maglagay ng mga tarpaulin. Pag nagpunta kami sa mga barangay, ay nag-a-assist talaga sila. Humingi kami ng tulong sa mga barangay tanod, sa mga dog catchers. Nag-ask kami ng help na maghanap ng drone para lang magkaroon kami ng aerial shot dun sa creek. From Novaliches pa, yung nagpahiram ng drone sa amin. Walang kapalit. Sa kasamaang palad, bigo pa rin silang makita si Pinpin sa creek na iyon hanggang sa may nagpadala sa kanila ng litrato ni Pinpin noong December 15, 2024. Namataan ang aso sa Julio Compound, isang komunidad na malapit sa creek kung saan huling nakita ni Tere si Pinpin. Pinakita ko sa husband ko, sabay kaming tumingin. Napasigaw na kami kasi alam namin na si Pinpin nga, effort kami na sobrang kalmado para lang hindi siya matakot. Medyo nagda-doubt pa siya, nakababa pa yung ulo niya. Pero nagwawag na yung tiyan niya, tas yun na, lumapit siya sa akin. Pinpin? Pinpin. Pini, is that you, baby ko? Pinpin, is it you? It's you, Pinpin. My God. Hindi mapantay ang saya ang naramdaman ni Tere at ng kanyang pamilya dahil nagbunga ang puspusan nilang paghahanap kay Pinpin sa tulong at kabutihan din ng mga tao na nagbigay ng pag-asa sa kanila. Sobrang thankful din kami dun sa mga tao doon sa Julio Compound. For Pinpin to go there, tapos hindi siya shoo away because people care enough na, uy, may bagong dog, pakainin natin. Kaya siya nag-stay. Yun pa lang makikita mo na yung goodness ng mga tao. Napanatag din si Tere nang malaman sa vet doctor ni Pinpin na walang problema sa kalusugan nito bukod sa namayat ang aso. On the day na kinuha namin siya, tas inuwi namin siya, ang saya-saya niya. Takbo siya ng takbo, ikot siya ng ikot, para siyang walang pinagdaanan. Napaka-resilient niya.
Mula nang makasama nila muli si Pinpin, mas naging maingat sila sa kanilang mga alaga. Pag-usapan namin ng family namin na hindi na namin tatanggalin yung collar ni Pinpin na merong name at saka may number. Tapos nag-purchase na rin kami ng GPS para just in case alam namin yung whereabouts ng mga dogs. Lahat ng kwarto namin may mga baby gate. Dinamihan namin yung screen ng mga gate namin and nagdagdag din kami ng mga CCTV sa lahat ng corners. Gagawin namin yung best para ma-secure sila para hindi na maulit ito. Para naman sa ibang fur parent na patuloy pa rin naghahanap sa nawawala nilang fur babies, payo ni Tere, natatagan pa nila ang kanilang loob at huwag sumuko. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, may mga taong handang tumulong. Alam ko mahirap na minsan aabot to the point na mawawalan ka na ng hope. Pero, continue lang. Yun yung mga instances na mamimit mo yung mga sinasabi ko nga na angels without wings namin.